Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 71. Tumalikod si Gerald at walang pakialam na tumingin kay Xavier. Xavier, syempre hindi ko nakalimutan ang mga sinabi mo. Sa katunayan, ito ay dahil sa iyo na iparamdam sa akin na may pag-asa. Sa aking buhay sa panahong iyon. Alam mo ba, handa kong ibigay sa iyo ang lahat sa oras na iyon. Gayunpaman, ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. To be honest, nasasaktan pa rin ako. Hanggang ngayon, sana lang ay maging maayos ka palagi. Magiging pareho ito sa hinaharap. Dapat kang magpatuloy sa iyong buhay. Panipi, hindi na posible para sa kanya na makipagbalikan kay Xavier. Matapos maranasan ang mga bagay na nangyari sa mga nagdaang araw, hindi ito pambahay, at sinasadya niya itong tame time. Sa wakas ay kumalma si Xavier matapos marinig ang mga salitang ito. At ang kanyang mukha ay namula ng pula. Minsan, mayroong isang batang lalaki na mahal siya at handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Naku, nais niyang humingi ng ginhawa. Ngayon pa lamang, hindi nang ahas si Xavier na sabihin na mahal na. Mahal niya si Gerald ng buong puso. Sa oras na iyon, nais lamang niyang makahanap ng isang batang lalaki na handang gustuhin siya. Nang maglaon, nakita niya na maraming mga batang babae, kahit na ang mga hindi kasing ganda niya, ay nakakita ng napakagwapo at mayamang kasintahan. Sa makatuwid, ang puso ni Xavier ay hamina. Narinig lamang niya ang tungkol kay Yuri Lowell noon ngunit hindi siya kilala. Sa gayon, natukso siya nang magmaneho siya ng BMW at huminto sa harap niya upang tanungin siya para sa isang petsa. Walang laban si Gerald para sa kanya. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkabalisa nang nakipaghiwalay siya kay Gerald, ngunit ang sakit ay nawala kaagad nang makatanggap siya ng isang Apple mobile phone mula kay Yuri. Ngayon, lumabas na si Gerald ay isang mayamang pangalawang henerasyon, isang nangungunang klase ng pangalawang henerasyon. Doon, talagang pinagsisihan ito ni Xavier. Natalo siya sa pinakamahalagang tao. At sinabi na ni Gerald ngayon, hindi na siya makakabalik sa kanya. Pakiramdam niya ay napahiya na parang hinuberan at itinapon sa mga kalye. Sige, nakuha ko na. Namula ang mga mata ni Xavier. Hinuyam niya ang mga kamao at sinabing, Gerald, huwag mong kalimutan. Hindi kita hahayaang tumingin ka sa akin ng tuluyan. Hahayaan kitang tumingin sa likuran ko balang araw. Susuklian ko ang lahat ng kahihiyang ibinigay mo sa akin ngayon. Panipi, pinunasan ni Xavier ang kanyang luha at pinandilatan siya ng mata. Pagkatapos, pinunit niya ang kanyang damit sa trabaho at itinapon ito sa kanyang mga paa. Umalis kaagad pagkatapos. Tiningnan ni Gerald ang kanyang pag-atres sa likod na mukhang walang awas sa huli, at hindi maganda ang pakiramdam niya rito. Parehas din, inaasahan niya na magiging maayos ang kanyang ginagawa. Walang inaasahan na mangyari ito, at si Jane, na nagdusa ng sampal nang wala, ay hindi naglakas loob na sabihin kahit ano sa ngayon. Kahit na dati lang siyang kasintahan, naging kasintahan niya si G. Gerald noon. Tiisin lang niya ito nang hindi gusto. Hindi nagtagal ay dumating sila sa silid. Si G. Harrison ng Bureau of Commerce at si G. Henderson ng Bureau of Education ay sadyang dumating upang makilala si Gerald ayon sa pagkakabanggit para sa pamumuhunan sa ilang mga rehiyon pati na rin ang ilang mga proyekto para sa edukasyon ng mga bata tulad ng pagbuo ng isang pangunahing paaralan at inaasahan nilang makakuha ng tulong mula sa Mayberry International Inc. Ang lahat ng ito ay tapos na sa ilalim ng pagkakasunod-sunod ng kanyang kapatid na si Jessica Crawford. Naintindihan din ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kapatid na upang tulungan sila bilang isang pabor, at sa gayon masaya niyang pinirmahan ito. Si G. Harrison at G. Henderson ay lubos na nagpapasalamat dahil ang bawat isa sa mga proyektong ito na pinirmahan ni Gerald ay hindi simple. Halimbawa, para sa proyekto sa paaralang isang kabuuan ng higit sa 20 mga paaralan ang itatayo sa Mayberry. Masaya silang nasisiyahan sa pagkain, at nakilala rin ni Gerald ang iba pang mga mangangalakal sa Mayberry City. Ginoo, Gerald, ito ang name card ko. Kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling tawagan ako. Panipi, kinamayan ni G.
Harrison ang kamay ni Gerald bago siya umalis. Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 72. Hindi niya kailanman inaasahan na si Gerald, na isang pinakamataas na klase na mayaman na tao, ay napakahina. Ibang-iba ito sa naisip niya. Bukod dito, inalok siya ng huli ng malaking tulong sa oras na ito. Para sa kanyang bahagi, alam ni Gerald na hindi pa rin siya masyadong palakaibigan, ngunit hindi siya nagmamadali, at alam niyang maglaan siya ng oras. Ginoo, Gerald, panipi, naghahanda na si Gerald na umalis nang umalis na ang mga panauhin. May exam siyang dadaluhan bukas, kaya kailangan niyang bumalik at magsanay muli. Naglalakad si Jane na may namumulang mukha sa oras na ito. Kanina pa siya sinampal, at medyo nakakahiyang harapin niya si Gerald ngayon. Naawa rin si Gerald sa kanya. Ang magandang nakatatandang ito ay palaging naging mabangis. Kahit na halos sumuko siya sa huling pagkakataon. Oo, may kailangan ka ba? Tanong ni Gerald. Parang ganito yan. Wala akong shift sa hapon. Sa makatuwid, uuwi na ako ngayon. Gusto mo bang ihulog kita sa universidad dahil sa parehong direksyon ang patungo natin? Panipi, sadyang sinubukan ni Jane na makalapit kay Gerald. Maliban sa pagkakaroon ng isang respeto kay Gerald, si Jane ay mas matapang din sa kanya matapos malaman na siya ay napaka-down to earth at introverted. Kung tutuusin, kung nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Gerald, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong maging kapareha niya. Kahit nakasarian lamang siya, handa si Jane na gawin ito. O sige, sumang-ayon si Gerald nang hindi masyadong nag-iisip. Masama ang pakiramdam niya dahil kinailangan niyang tiisin ang kahihiyan ng sinampal ni Xavier ngayon lang. To put it bluntly, ito ay dahil din sa kanya. Tuwang-tuwa si Jane nang marinig ito at nagmadaling pumunta sa sasakyan. Hindi inaasahan ni Gerald na siya ay mabilis magmaneho at ang husay niya sa pagmamaneho ay ganun kahusay. Tila maayos ang pakikitungo ni Jane sa mga tao dito, at ang dalawa ay may kaunting chat sa sasakyan. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Jane. Dinampot niya ito, tiningnan, at hindi na nakatiis. Di nagtagal, nagring ulit ang telepono. Kinuha niya ito at binaba ulit. Sagutin mo na lang ang tawag. Natatakot ka na baka marinig ko ito. Ngumiti si Gerald sa libangan. Namula si Jane. Hindi. Bakit ko naman gagawin? Wala akong sikreto. Na-meet at tago kay Gerald. Kasiyahan kita kahit anong gusto mong makita o marinig. Panipi, malumanay na sinabi ni Jane sa mga salitang ito, bahagyang iniangat ang kanyang mga binti upang ibunyag ang isang pares ng puting hita. Napakainit ng pakiramdam ni Gerald sa sandaling ito. Labis siyang natukso na makipag-ugnay sa kanila, ngunit medyo nahiya siya. Doon lang, tumunog ulit ang telepono. Hindi nabibitin si Jane sa pagkakataong ito. Sa halip, sinagot niya ang tawag. Look, wala ka ba sa iyong pag-iisip? Bakit mo parent ako tinatawagan? Nasabi ko na hindi dahil sa yaman mo iniwan kita. Imposible para sa ating dalawa. Mayroon na akong nasa aking puso. Mabuti pang maghanap ka ng iba at magpatuloy. Mayaman ka, kaya maraming mga babaeng nakapaligid sa iyo. Panipi, mariing binaba ni Jane ang telepono matapos niyang magsalita. Sinadya niyang magsalita ng napakalakas. Una, nais niyang sabihin kay Gerald na hinahabol siya ng isang mayamang lalaki, ngunit hindi siya isang tao na minamaliit ang mga dukha. Pangalawa, sinusubukan niyang sabihin kay Gerald na siya ay walang asawa, kaya magagawa niya ang anumang gusto niya sa kanya. Sayang hindi pa kumilos si Gerald. Kailangan ba niyang gumawa ng hakbangin, tulad ng paghihintay ng dalawa para sa bawat isa na kumilos muna? Ang kotse ay dumating sa gate ng University of Mayberry, at ang $7 milyong na Benz na natural na nakakaakit ng maraming tao. O sige, bumaba na tayo dito. Nakita ni Gerald ang tingin ng mga estudyante. Kung sila ay nagpunta sa karagdagang, tiyak na sila ay stared sa pamamagitan ng mas maraming mga tao, at ito ay magiging napaka hindi komportable. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Jane sa sandaling ito. Nakasimangot siya at tumingin sa mga kalalakihan at kababaihan na nakatayo sa gate ng eskwelahan bago nahihiyang bamulong, Mr.
Gerald, maaari ba kitang ibagsak ng mas malayo, o dapat kaming magmaneho sa labas? Huwag ka lang bumaba dito, mangyaring panipi. Ha? Bakit? Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 73. Sinulyapan ni Gerald ang ekspresyon ni Jane at napagtanto na may mali. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon na tinitingnan ni Jane, at medyo nagulat siya. Mayroong dalawang lalaki at isang babae. Ang isa sa mga kalalakihan ay tila isang taong mataas na lipunan, at isang Maserati ang nakapark sa harap niya. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa iba pang lalaki at babae, at sa sorpresa ni Gerald, kilala niya kapwa ang lalaki at babae. Si Danny Zanders mula sa iisang klase at si Jack Ellen Leigh, ang kasama ni Alice Bradford. Nako, kailan sila naging mag-asawa? Nagulat si Gerald. Gayun din, parang alam din sila ni Jane. Bigla silang nakita ng lalaki at mabilis na tumakbo papunta sa sasakyan ni Jane sa kaba. Man. Gerald, hindi kita pinagagalitan. Pinagalitan ko lang. Ang lalaking iyon, si Luke Evans. Hindi ko akalain na nandito siya. Hindi lang siya aalis. Si Jane ay medyo nenas. Ang balak niyang akitin si Gerald ay naging maayos na. Sa kasamaang palad, kailangan lang niyang masagasaan si Luke sa sandaling ito. Sa kabilang banda, nakuha ni Gerald ang isang magaspang na pag-unawa. Sa issue, si Luke dapat ang humanga kay Jane. Gayunpaman, hindi siya. Gin Osto ni Jane. Ang hindi alam ni Gerald ay medyo may pakiramdam pa si Jane kay Luke, ngunit iyon ay bago pa niya nakilala si Gerald. Sa oras na ito, naramdaman ni Gerald na medyo magiging awkward. Ang bumaba ng kotse nang makita niya sina Danny at Jack Ellen na naglalakad papunta sa kanila na nakangiti. Aba, mas mabuti pang bumaba ka at makausap sila. Hihintayin kita sa sasakyan. Pagkatapos nito, maaari mo lamang akong ihulog sa may pintuan ng dormitoryo. Napakamot ng ulo si Gerald. O sige, Gerald. Tumugon si Jane at bumaba ng sasakyan. Luke, bakit ka nandito? At gayon din, bakit mo ako patuloy na tumawag ngayon lang? Ikaw ay kaya nakakainis. Talagang inis si Jane. Jane, hindi ko rin inasahan na makikilala kita rito. Nandito ako upang ibalik sa universidad ang pinsan ko at ang kasintahan. Naalala ko sinabi mo na madalas kang bumisita sa iyong alma mater. Dahil dito, tumawag ako at nais kong hilingin sa iyo na lumapit ka. Panipi, ngumiti si Luke at nagpatuloy, Jane, ipakilala kita. Pinsan ko ito, Danny. Junior siya. Ito ang kanyang kasintahan, si Jack Ellen. Galing siya sa broadcasting faculty at junior din. Panipi, hoy, hipag, ang ganda mo. Sa totoo lang, talagang namangha si Danny nang makita ang maganda at sexing si Jane. Tumawa tuloy si Jane. Sino ang hipag mo? Hindi ako girlfriend ni Danny. Panipi, nais lamang ni Jane na talakayin ito, at ang kanyang ekspresyon ay hindi magiliw. Nagulat si Danny. Nararamdaman na niya ngayon pa lang nang marinig ang usapan sa pagitan ni Jane at ng pinsan niya, ngunit ang lamig talaga ng tono ni Jane. Hindi tulad ng sinabi ng pinsan niya. Ang mga kababaihan ay ganito. Kailangan nilang palayawin. Gayunpaman, ang kanyang ugali at ekspresyon ay hindi tama na nagpapahiwatig na mayroong mali. Hindi na kailangang palayawin. Siya. Gayunman, naramdaman ni Luke na bahagyang nakakurot at pilit. Itong tinatakpan. Mabilis siyang ngumiti at sinabing, tama na, Jane. Itigil ang paggawa ng kaguluhan. Pumunta at ay parada ang iyong sasakyan at kaming apat ay magkakasamang mamimili. Panipi, sino lang ang nagdudulot ng kaguluhan? Luke, nasabi ko na ito. Nang napakalinaw. Imposible para sa amin. Mayroon akong isang tao sa aking puso. Mayaman ka, madali kang makakahanap ng ibang magandang batang babae. Huwag mong sayangin ang oras at lakas mo sa akin. Walang awa na sabi ni Jane. Sa sandaling ito, maraming mga mag-aaral ang lumabas upang maglaro at lahat sila ay naaakit ng eksenang ito. Dalawang maluho na kotse, isang lalaki at isang babae na nagtatalo. Mahirap na hindi pansinin, lalo na nang napakalakas ng pagsasalita ni Jane, nakakahiya kay Luke. Jane, sabihin mo sa akin, sino ang nasa puso mo?
Huwag mong sabihin sa akin, ang ninong mo ba ang nagbigay sa iyo ng Mercedes Benz na ito? Siya ay halos 60. Naging madilim ang mukha ni Luke. Man. Luke, mapapanood mo ba ang mga salita mo? Panipi. Ang lihim na mayamang tao Kabanata 74 Si Jane ay nakakagiling ang kanyang mga ngipin sa pagkabalisa. Sa tabi niya, si Jack Ellen ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Danny. Habang kasabay ang paglaki kay Jane. Sabihin sa katotohanan, nang makita niya ang napakarilag na Jane, na umuusbong mula sa magarbong kotse na iyon, agad na napagnang. Kainggit si Jack Ellen. Ano ang higit pa, si Jane mismo ay hindi pinaligtas siya ng isang solong sulyap, at si Jack Ellen ay hindi nasiyahan sa kaunting iyon. Narinig ang isang bagay na kawili-wili, binulong niya kina Danny at Luke, kabutihan mo, na nakakaikot talaga si Jane. Mayroon siyang malalakas na kaibigan, bumibili ng isang mamahaling kotse tulad ng wala, ngunit mayroon ba siyang espesyal na tao? Marahil, kaysa sa mga malalaking tuko na iyon, maaaring pumili siya ng bagong larwang lalaki. Panipi, matampal. Sa sandaling sinabi iyon ni Jack Ellen. Sinampal siya ni Jane sa kanan sa mukha. Mabuti pang bantayan mo ang bibig mo. Ano ang kalokohan ng Chuy Boy na ito? Panipi, sinampal mo lang ba ako? Hawak ni Jack Ellen ang mukha niya. Halos sampal na walang saysay. Tila handa na siyang hampasin ulit siya ni Jane. Gayunpaman, hinawakan ni Luke ang kanyang kamay. Jane, mahal, sabihin sa amin kung mayroong anumang katotohanan sa mga sinabi ni Jack Ellen. Nakakuha ka ba ng alaga ng iyong sarili nitong mga nakaraang araw? Tila siya ay tunay na kinakabahan dito. Pakawalan mo ako, Luke. Anong negosyo mo ito? Kanino man ako nagugustuhan? Sa puntong ito, labis na hiniling ni Jane na manatili siya sa kotse. Kahit na nakita siya ni Luke, ang kailangan lang niyang gawin ay ang pagtapak sa gas at magpahinga para dito. Ngayon, nariyan ang lahat ng usapang ito tungkol sa mga tycoon at Toy Boy. Dumaan siya ng napakaraming problema upang mapagbuti ang kanyang imahe kasama si Gerald, at ngayon, lahat ng iyon ay nasayang. Ngunit kung ganoong kumilos siya sa ganitong paraan, mas natatakot si Luke na maaaring totoo ito. Man it, kung magkano ang pera na ginastos niya sa batang babae na ito, at sa pag-iisip na pinapanatili niya ang isang maliit na bagay para sa kanyang sarili sa gilid. Naupo si Gerald sa kotse, pinapakinggan ang usapan nila. Wala nang masabi. Mahal ni Jane ang pera. Alam na yan ni Gerald. Minsan isang babaeng punong abala sa ilang mga hot spring resort. Sa bundok, siya ay may hawak na isang ehekutibong posisyon. Walang paraan na hindi siya magkakaroon ng maruming maliit na mga lihim dito at doon. Sa ngayon, mas gugustuhin ni Gerald na magtaboy lang si Jane. Ngayon, biglang, isang anino ang sumulpot sa tabi niya. Nang may lumitaw sa kanyang tabi, si Jack Ellen yun. Matapos ang sampal na kinuha niya, sabik na sabik siyang makita. Kung mayroong pamamaga, kung gayon, magkakaroon ng impyerno upang magbayad. Tulad ng ganoon, ibinaling niya ang kanyang ulo sa ganitong paraan. At sa harap ng bintana ng pasahero, nagpout pa siya ng kaunti, upang makita kung ang kanyang mga cute na charms ay nabawasan. Sa anumang paraan, mabuti, cute pa rin. Kuntento namang tumanggo si Jack Ellen. Pagkatapos, isang panginginig ng alarma ang dumaan sa kanya. Sa pamamagitan ng baso, napansin niya ang hindi malinaw na balangkas ng ibang tao, isang lalaki. Paano iskandalo? Sa ngayon, wala nang iba pang maaaring maging mahalaga. Ngumisi siya kay Jane, at sinabi kay Luke, "Totoo, Luke. Mayroong isa pang lalaki na nakikita niya, at siya ay nasa upuan ng pasahero ng kanyang kotse ngayon, masyadong takot upang lumabas sa ilaw." Panipi, ito ay tulad ng kung Jack Ellen ay nangyari sa isang buong bagong mundo ng pagtataka. Kung ikukumpara kay Danny, nagmula si Luke sa isang mas mahusay na pamilya. Napaka-impluwensya ng mga ito sa paligid ng mga bahaging ito. Tatanggap na sana ni Jane ang kanyang pagtutuos. Naglingkod sa kanya ng tama, ramdam ang sakit. Ano, narinig ito, parehong sumilip sa pwesto ng mga pasahero. Sina Luke at Danny, dahil ang mga bintana ay tint, alinman ay hindi
Nagbigay ng labis na pansin sa una o napansin ang anuman. Sa masusing pagsusuri, mayroon talagang isang tao sa loob doon. Hindi nila namalayan, si Gerald ay naglalabas na ng mga wall-to-wall expletives para sa pag-iyak ng malakas. Ngayon ay nahuhuli siya sa lahat ng gulo na ito. Nagkaroon siya ng hindi magandang pakiramdam tungkol sa buong bagay na ito dahil sa ngayon, isang karamihan ng tao ay mabilis na lumalaki sa labas ng kotse. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 75. Ano ang nangyayari? Ang dami ng namamaga sa laki. Ang pag-usisa ay tumataas. Hindi pa sigurado, ngunit tila ang mainit na babe ay may nangyayari sa mayamang dude na iyon, ngunit dinadaya siya nito. Kasama ang isang larwang lalaki sa gilid. Ngayon, gumagawa sila ng eksena, panipi. Tama iyan. Ang ibang tao ay nasa sasakyan habang nagsasalita. Kami. Ito ang magiging dramatikong magbunyag. Namamatay ako. Dito. Panipi. Hey, hey. Kung ako lang ang nasa sasakyan na ngayon. Ang babaeng iyon ay ganap na mabuti. Awu. Panipi. Marami sa mga taong naruroon ay hindi nililihim ang kanilang pagkainggit. Nakaupo sa kotse, hinahangad ni Gerald na masaktan ang kanyang ulo sa kung anuman. Danny, anong nangyayari? Dalawang figure ang lumitaw mula sa karamihan ng tao. Ang isa, isang lalaki, at ang isa pa, isang babae. Kapwa lumapit upang sumali kay Danny. Oh, Victor, Whitney, kailangan natin ng tulong dito. Sabi ni Danny, maikli niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Lahat ay nagnanasa ng pansin. Kapag may nangyayari, lalo na sa napakalaking madla na natipon, palaging may mga taong nais na makisali at maging bahagi nito. Kaya ganyan. Sige, lahat tayo ay kaibigan dito. Sama-sama nating lutisin ang bagay na ito. Sino man ang nasa kotse na iyon, maaari kang maghakbang sa labas upang malinis namin ito. Nakasuot ng maskara ng pagkasuklam si Victor. Tama, lumabas ka para makapag-usap tayo. Tuwang-tuwa, napag-echo ni Jack Ellen. Hindi pwede. Sino sa tingin mo mawala? Kayong lahat. Napasnap. Si Jane at saka bumukas ang takom niya, sumugod. Sa rate na ito, ang mabuting pangalan ni Gerald ay masisira. Hindi niya magagawang makabawi para doon. Ngunit lalo lamang nitong nabalisa si Luke. Nasusunog sa panibugho, nawawalan siya ng katuturan. Jane, hindi ka ba lumayo? Sa isang paraan o sa iba pa, nakakakuha ako ng sagot sa iyo. Panipi. Pagkatapos ay nandoon sina Danny at Victor, sinusubukan na buksan ang pintuan ng pasahero. Gayunpaman, hindi na kailangan. Nakikita kung paano umabot na sa mga bagay na ito, binuksan ni Gerald ang pinto at lumabas ng mag-isa. Ang paraang nakikita niya ito, kung nag-aalangan pa siya, mas lalong magpapulala nito. Gerald, magiging man ako. Ang impyerno. Ano? Sina Danny, Jack Ellen, Victor, at Whitney lahat ay nagtanim ng kanilang mga panga sa lupa. Bakit ka nandito? Hingal na hingal si Jack Ellen. Sa totoo lang, nitong ilang araw, si Jack Ellen ay nagtataglay ng isang malaking crush kay Gerald. Sa kasamaang palad, nanatili siyang walang kamalayan sa lahat ng mga pahiwatig na ibinibigay niya sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya lalabas kasama si Danny ay salamat sa bahagi kay Gerald. Dahil hindi siya nagpakita ng interes kay Jack Ellen, nagpasya siyang sundin ang isa sa kanyang mga kamag-aral sa halip, inaasahan na pukawin ang kanyang paninibugho. Bukod dito, siya ang pangunahing hinala niya bilang tunay na pagkakakilanlan sa likod ng isang tiyak na maalamat na figure. Para sa kapakanan ng isang catch tulad niya, ang ilang mga tactical na underhanded ay perpektong nabigyang katarungan. Gayunpaman, pinatunayan nitong napakalaki ng isang baluktot na balangkas, man. At narito na ako ay nagtataka kung paano mo biglang sinaktan ito. Ngayon nakikita ko na ikaw ay isang batang lalaki ng laruan sa buong panahon. At sa pag-aakalang pinapakita mo ang iyong pera para makita ng lahat. Madilim na ungol ni Danny. Sa totoo lang, ang paghahanap kay Gerald doon ay ginawa itong mas kawili-wili para sa kanya. Nakapagpahinga ng ngiti si Gerald. Binibigyan lamang ako ni Jane ng isang pag-angat pabalik sa paaralan, haha. Masyadong
Maraming ginagawa sa inyo. Ito ay isang nakakahiyang sitwasyon, ngunit pinananatili niya ang cool. Ang impyerno tayo, kumaway si Danny. Huwag subukang pigilan. Ito, ang aming Jane ay pinananatili ka sa paligid bilang kanyang laruan, hindi ba? Ang lahat ng perang iyon na pinagsama mo ay maaaring galing kay Luke. Panipi, ano ito? Danny, kilala mo ang lalaking ito. Itinuring ni Luke si Gerald na may bukas na puot. Ha, hindi lang natin siya kilala, ngunit kamag-aral din namin siya. Isang walang kwentang tao na naging mayaman bigla, umiikot ng ilang kwento tungkol sa pagkapanalo sa loto, ngunit lumalabas na siya ay alaga lamang ng isang tao. Tama iyan. Pumutok si Whitney. Narinig ko na si Gerald ay namimili ng mga damit ng isang beses sa upmarket na lugar. Sa labas ng campus, wala siyang sapat na pera sa kanya sa oras na iyon, ngunit may isang batang babae na kasing edad namin ang nagpakita at nagbayad kapalit niya. At pagkatapos, ibinigay niya sa akin ang mga damit na iyon. Ang batang babae sa kwentong iyon ay naload at nagmamay-ari ng buong kadena ng tindahan, marahil siya ay isa rin sa mga batang babae na humahawak sa iyong tali, ha? Panipi, ang nangyari ay noong ibinigay ni Gerald ang Reg Along iyon kay Whitney ilang araw lamang ang nakakaraan, binisita niya ang parehong tindahan sa unang pagkakataon upang siyasatin kung niloko man niya siya kahit papaano. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 76. Nang malaman niya ang mga damit na iyon na nagkakahalaga ng higit sa 10,000 pera, si Whitney ay nagulat ng hindi masabi. Gayunpaman, marahil dahil ang salesperson sa shop ay gumawa ng isang kaguluhan sa kung paano ang regalo ng babaeng iyon kay Gerald ay napunta sa mga kamay ng isa pang batang babae. Si Whitney ay masyadong nahihiya na ilabas ito hanggang ngayon. Ngayon lamang niya nalaman na siya ay talagang mahirap. Sa katunayan, palagi niyang iniisip kung saan nagmula ang lahat ng kanyang kayamanan. Ngayon, may katuturan ang lahat. Tulad ng sinabi niya sa kanya sa online, mayroon siyang patron. At hindi lamang iyon, kahit na siya ay chauffeuring sa kanya sa isang Benz. Huling oras, naging Ferrari ito. Ngayon, lahat ng mga piraso magkasya sa lugar. Ngumuso si Victor. Gerald, lagi kang parang isang gandang lalaki. Upang isipin na nasa iyo ang isang bagay tulad nito. At si Mila ay dapat na matalik na kaibigan sa isang talo na katulad mo. Panipi, ang dami ng tao ay sumabog sa gulo. Wow, hari siya ng gigolos. Medyo patas siya kaysa sa dati, ngunit walang Diyos sa mga tao. Paano siya napakapopular sa maraming mga babe? Panipi, hindi mo dapat alam ito. Ngunit, ilang mga kababaihan tulad ng ganitong uri ng tao. Ang bawat tao'y ay abala sa daldal. Nag-aalab sa galit, handa na si Luke sa isang laban. Matampal, at gayunpaman, si Jane na ang mariing hinampas ang mukha ni Luke. Ang ginagawa ko ay wala sa iyong pag-aalala. Maaari ka lamang mag-scram. Nagiging hysterical si Jane. Si Luke ay palaging nakakainis, ngunit kinaya pa rin ito ni Jane. Gayunpaman, kung ipinatong niya ang isang kamay kay G. Crawford, ngayon, papatayin niya sana siya bago pa siya magkaroon ng ideya. Kung ano ang nangyayari, Jane, sinta, sinaktan mo ako, alang-alang sa iyong maliit na larwang lalaki, sinaktan mo talaga ako. Nagdadalawang isip mula sa kahihiyan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mga kamao. Habang siya ay tumalikod at tumatakbo palayo. Sa kanyang pag-alis, binigyan niya si Gerald ng isang huling babala. Ang mga tao ay kumukuha ng mga larawan sa kanilang mga handphone ngayon, at hindi na siya naglakas loob na magtagal pa. Rito, noon nagring ang telepono ni Gerald. Si Elena yun. Ano ang nangyayari ngayon? Hindi na niya alam. Kamusta? Narinig niya pagkatapos ang banayad na boses ni Elena. Ginoo, Crawford, nais ko lamang ipaalam sa iyo na ang engranding salusalo sa pagtatapos ng buwan na ito ay magaganap sa lula ng Heaven's Bounty Cruise Liner. Nagawa na ang mga pagpapareserba, kaya kailangan nandoon ka. Nang marinig ni Aidan at ng iba pa na darating ka, labis ang kanilang kasiyahan. Panipi, ang bounty ng langit. Magaling yan. Panipi, kung gayon, sasanduan kita sa araw, Ginoo. Sunduin mo ako.
Hindi na kailangan. Mayroon akong sariling kotse, at dapat na akong makakuha ng isang lisensya sa pagmamaneho sa pagtatapos ng buwan na ito. Ipaalam lamang sa akin kung saan pupunta at magmaneho ako roon. Panipi, napakabuti. Sa natapos na usapin, nagbitin si Gerald. Pagkatapos, nakita niya sina Danny, Jack Ellen, Whitney, at Victor na lahat ay nakatitig sa kanya na may takot. Ang bounty ng langit. Napabuntong hininga si Victor. Pupunta ka sa party na aboard ang Heaven's Bounty cruise liner mamaya sa buwang ito. Magmamaneho ka dyan. Gerald, may kotse ka? Hindi. Makapaniwalang tanong ni Whitney. Ang pangyayaring iyon sakay ng bounty ng langit. Kung ang larwang batang lalaki dito ay hindi ganap na wala sa loop, malalaman niya na ang pinuno ng grupo ng Mayberry pati na rin ang lahat ng mga mayayamang bata sa timog ay magpapakita doon. Ang buong internet ay masalimuot dito. Anong uri ng kilos ang ginagawa niya? Panipi, sinusubukan lang niyang isave ang kanyang sarili ng ilang mukha. Tingnan mo lang siya. Panipi, ang mga natipon na manunood ay ngumisi sa kanya na para bang nanunood sila ng luni. Ang pagdurusa sa lahat ng panunuya na ito, walang ginusto si Gerald, kundi ang lash out sa kanila. Ito ay magiging simple. Ang kailangan lang niyang gawin ay maglakad papunta sa parke, makapasok sa kanyang Reventon, at magmaneho ng isang lap sa paligid ng campus. Gayunpaman, hindi iyon ang kanyang estilo. Hey, kaya sabihin kung ano ang nais mo. Nagpasalamat si Gerald kay Jane at saka umalis. Man it, para saan ang batang lalaking yan na naglalakad? Bibigyan kita ng mabuting para saan. Tinitigan ni Danny ang mga punyal sa likuran ni Gerald. Pagkatapos ay tinungo ni Gerald ang paaralan sa pagmamaneho. Gerald, bigla na lang tumunog ang boses ni Mila mula sa likuran niya. Ang lihim na mayamang tao, kabanata 77. Lumingon si Gerald upang tumingin. Si Mila yun, dito upang magsanay sa pagmamaneho. Nakangiti niyang tawag. Yup, dadalhin ko ang pangalawang pagsubok bukas. Oo, dadalhin mo ba ang pangatlong pagsubok noon? Dahil sa nangyari, sa huling pagkakataon, tumakbo siya nang hindi natapos ang pangalawang pagsubok. Naturally, kailangan niya itong muling kunin. Tumango si Gerald bilang sagot. Malaki, sabay tayo at umasa na pareho tayong pumasa. Panipi, mabuti ang tunog. Tayo na alternasyon sa pagsasanay sa pagmamaneho. Panipi, pagkakita kay Mila na pinapagalak na siya. Dati, nauutol na siya sa paligid niya. Kung nais mong makita ang mundo, mabuting magkaroon ng mga kaibigan sa matataas na lugar. Talagang pinalawak nito ang pananaw ng isang tao. Nagsanay sila sa buong hapon, at kinabukasan, bawat isa ay nagtungo sila upang kumuha ng kani-kanilang pagsubok. Ang mga bagay ay naging maayos para kay Gerald pareho sa teorya at praktikal na mga seksyon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang lisensya sa pagmamaneho ay nakuha. Dahil sa nakipagkasundo siya kay Mila, nagkita sila sa pintuan at sabay na kumain ng pananghalian. Dahil ang kanyang ay isang dobleng pagsubok, natural na lumabas siya nang mas huli sa kanya. Kapag ginawa niya, sigurado na nandoon si Mila, hinihintay siya. Basta, may isang batang mag-asawa din na kasama niya, at lahat sila ay nakikipag-chat tungkol sa isang bagay. Dahan-daang tumawid si Gerald. Lahat ng tatlo ay naengganyo sa kanilang pag-uusap, at walang napansin na lumalapit siya. Mila, bukod sa mga pagtitipon ng aming pamilya, halos hindi ka namin kailanman nakita. Ano ang ginagawa mo dito sa sarili mo? Panipi, nakangiti ang dalaga, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Mayroong isang mahina na panunuya sa kanyang tono. Tama, Irene, hindi talaga kami nag-uusap, ngunit dapat kong sabihin, palagi kang humanga sa akin. Ito ba ang iyong pinakabagong kasintahan? Ang paraan ng pagsasalita sa kanya ni Mila ay ganap na ring naka-off. Ito ay tulad ng kung sila ay mapait na kaaway, laging handa na pag-atake. Sa paningin, isang panghabang buhay na pagtatalo. Ang huling linya na ito ay humingi ng isang bahagyang pagngangalit mula sa gwapong binata sa tabi ni Irene. Mila, gaano mo man ito hiwain? Mas matanda ako ng ilang buwan.
Dapat kang magpakita ng higit na paggalang kapag kausap mo ako. Wala ka bang natutunan na asal? Tila nagalit si Irene. Tiyak na, pareho silang Smith. Ang ama ni Irene ay tiyuhin ni Mila. Kasama ni Kyle, lahat sila ay pinsan. Ang bagay ay, habang masarap na mapasama sa mga taong kasing edad mo, may mga pitfalls din. Mula pagkabata, ang pantay na katayuan sa pagitan ng parehong mga batang babae ay palaging isang problema. Tulad ng Natieren, nakikipagkumpetensya sila sa lahat, tulad ng ginawa nila mula noong sila ay maliit na babae. Ito man ay tungkol sa mga pag-aaral o katanyagan, si Mila ay laging nauna kay Irene. Sa mga pagtitipon ng pamilya, isang bagay na laging gustong sabihin ng mga matatanda ay, Irene, may matutunan kang isa o dalawa. Mula kay Mila, si Irene ay lumaki sa anino ni Mila, at ginawa silang mapait na karibal, palaging sinusubukang bumangon sa isa pa. Lumaki na sila ngayon, ngunit hindi pa rin nila nakuha ang matagal na nilang galit. Naririnig mo ito sa paraang nag-usap sila. Ma'am, alam ko, Mila, palagi kang medyo nabawi at mayroon kang mataas na pamantayan, at para sa lahat ng iyon, pagkatapos ng maraming taon, hindi isang solong kasintahan sa ebidensya. Ano ang maipapalagay mong alam tungkol sa pag-ibig at pagkalungkot ng puso? Panipi, tumawid si Irene sa mga braso at nagpatuloy sa isang pangutya. Narito ka, nag-iisa tulad ng dati. Hindi makatiis si Kenneth na may iwan mag-isa kahit sandali at palaging kailangang may kasama siya. Panipi, nahihiyang ngumiti si Kenneth Lee, ang braso nito sa paligid ng payat na baywang ni Irene. Kung tinulungan niya ang talunin ang kinamumuhian niyang kaaway, marahil ay nasa isang magandang kalagayan si Irene upang maikalat ang mga binti para sa kanya. Sa katunayan, ang linya ng pag-uusap na ito ay nagsisimulang magalit kay Mila. Siya ay nag-iisa sa lahat ng ito habang hindi napahangal ng lahat ng may pag-asa na darating. Hindi niya inaasahan na makabangga niya ang kanyang pinsan na si Irene habang kumukuha ng kanyang pagsubok sa pagmamaneho. Dito, hinihintay ang kasintahan, paglalagay ng lahat ng mga uri ng hangin. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 78. Pagkatapos ng mga taon ng mapait na tunggalian, kahit na ang pinakamaliit na tunggalian ay maaaring humantong sa paputok na kahihinatnan. Si Mila ay nasa gilid na ng pagkawala nito, ngunit wala siyang masabi. Mila, kanina pa nakatingin si Gerald sa malayo. Ngayon na natatalo si Mila, oras na upang sumali sa pagtatalo. Gerald. Napatalon sa gulat si Mila nang makita siya. Hindi niya dapat siya nahuli ng ganito sa kanyang kahinaan sa buong pagtingin. Wow, Mila, sino ito? Tiningnan siya ni Irene pataas baba. Pagkakita ng kanyang simpleng damit, isang ngiti ang namumulaklak sa kanyang mukha. Lahat ng kanyang sariling mga kaibigan ay mga taong kilala. Si Mila, sa kabilang banda, ay pinapanatili ang ganitong uri ng kumpanya. At ang casual na paraan na tinawag niya sa kanya. Ibig bang sabihin ay may nangyayari sa pagitan nila? Kaibigan ko ito, Gerald. Paano naman ito? Inanunsyo ni Mila nang walang pag-aatubili. Oho, at narito ko iniisip na maaaring ito ang iyong bayaw, Irene. Inilahad ni Kenneth ang kanyang kamay upang ipakita ang kanyang relo, isang gininto ang Rolex, sa pamamagitan ng paghamon kay Gerald sa isang subang. Ngunit kung siya ay kaibigan lamang, hindi bale. Paano iyon, Kenneth? Sigaw ni Irene sa sarap. Paano posible na natagpuan ni Mila ang kanyang sarili na kasintahan na siya ay Ice Queen? Bukod, tingnan lamang ang kaibigan niyang ito, ano ang suot niya? Ang boyfriend ni Mila, talaga. Panipi, mabilis na inatake niya si Mila, hindi iniiwas ang pag-iisip para sa nararamdaman ni Gerald. Malinaw, siya ay itinuturing na kanya bilang mas mababa sa wala. Haha, nakaharap sa mga panlalait na ito, kakaibang nasisiyahan si Mila kaysa sa nasaktan. Gaano ka kamali, Irene? Si Gerald at ako ay higit pa sa mga kaibigan, matatag kami. Panipi, sa pamamagitan nito, tumabi si Mila kay Gerald at niyakap ang braso. Ang malambot na sensasyong ito, itinakda nito ang buong katawan na nanginginig. Kaya ngayon, siya ay naging kasintahan ni Mila Smith.
Ito ay isang bagay na lagi niyang ninanais, ngunit hindi niya kailanman naisip ang kanyang pangarap na totoo dahil sa isang turn ng mga kaganapan. Ito ay isang komplikadong gusot ng emosyon na nararanasan niya. Ngayon, samantala, sina Irene at Kenneth ay parehong tulala. Hey, Mila, sinasabi mo lang yan para makabangon sa akin, di ba? Kahit na wala ka sa iyong isipan at nais na makakuha ng kasintahan. Upang makakasabay ka sa akin, marahil sa paglaon kahit isang asawa. Nabigyan ka ng magandang buhay, kailangan pa rin niyang maging isang tao, tama ba ako? Hindi tulad ng, sa kanya. Panipi, nga pala, sa palagay ko hindi ko pa maipakilala ng maayos sa iyo. Si Kenneth, siya ang tagapagmana ng negosyo ng pamilya Lee. Alam mo ba kung anong kotse ang minamaneho niya? Isang Ferrari. Sa pamamagitan lamang ng token na ito, Mila, talo ka na sa akin. Panipi, namumula sa mukha si Irene ngayon. Kaya, ngayon, Mila, hindi ka pa handa na aminin ang pagkatalo sa akin, ha? Ipakita sa akin kung ano ang nakuha mo, kung gayon. Makikita natin kung sino ang nakakakuha ng huling tawa. Oo naman, tumanggi na umatras si Mila. Hey, at ano ang ibig sabihin nito? Ang kasintahan kong si Gerald ay isang mayamang tagapagmana sa kanyang sariling karapatan. Hindi lamang niya ito pinalilibot sa kung saan-saan hindi katulad ng mga kasintahan ng ilang tao na hindi mapigil ang magpakitang gilas. Panipi, mahigpit na hinahawak ni Mila ang magkabilang kamay ni Gerald. Talagang inilalagay niya ang kanyang sarili doon ngayon. Oh ha, ano, mayaman ang lalaking Gerald na ito. Nagpapanatili lamang siya ng isang mababang profile. Gigil na gigil si Irene. Nakarating ka na doon, Mila, totoong binugbog mo ako sa pagkakataong ito. Sa bagay na ito, tiyak na hindi ako makahawak sa iyo ng kandila. Panipi, samantala, ang puso ni Gerald ay napuno ng pag-aalinlangan. Ilang sandali ang nakaraan, siya ay namangha sa kung gaano kaseryoso ang isang tunggalian sa pagkabata ni isang Diyosa na, tulad ni Mila ay maaaring tumaas sa itaas nito. Tinatawag siyang boyfriend niya, para lamang ito sa paligsahan. Kasama si Irene. Gayunpaman, ang huling bagay na sinabi ni Mila ay inabutan siya nang tuluyan ng nakabantay. Mila, alam mo na ba tungkol dito? Naghihirap siya kung paano isiwalat ang katotohanan sa kanyang mga kaibigan, ngunit ngayong sinabi na niya ito mismo, naramdaman niyang inalis ang isang bigat mula sa kanyang balikat. Nagulat, tinanong ni Mila, alam ko na ba tungkol sa ano? Tungkol sa akin na isang mayamang tagapagmana. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 79. Ano ang sinabi mo? Mayaman na tagapagmana, ikaw ba? Hahaha, masayang nasisiyahan si Irene sa sarili ngayon. Si Mila ay palaging hindi mahawakan, lampas sa maabot ng sinuman. Naisipin na pipiliin niya ang isang oddball bilang kanyang kasintahan. Ano ang isang moron? Nagtatawanan din si Kenneth. Kung ganoon, Gerald, kung maaari akong maging matapang, anong uri ng trabaho ang ginagawa mo? Aling larangan ang nasasangkot sa iyong pamilya? Habang sinabi niya ito, muling itininaas niya ang kanyang relo na parang nababahala na baka mapansin ng mga tao ang kanyang Rolex. Tinignan ni Gerald ng malamig ang dalawa. Hindi mo karapat-dapat na makinig tungkol sa negosyo ng aking pamilya. Buwahahahaha. Nakapikit ang kanilang tiyan, nagtawanan sila. Marahang hinawakan ni Mila ang shirt niya, pinakiusapan na huwag na siyang magsalita. Nasabi niya ang lahat ng iyon ngayon lang dahil nagpanik siya. Hindi niya inaasahan na kunin ni Gerald ang bola at patakbo ito. Alam na alam ni Mila na si Gerald ay nagmula sa katamtamang pamamaraan at palaging binubuli din. Ito ay lamang na siya ay nanalo ng isang loterya sa paglaon. Parin, loterya o hindi, wala siyang malapit sa isang tulad ni Kenneth Lee. Gusto lang niyang panindigan si Irene. Sa halip, napalala lang nito. Habang ang apat sa kanila ay nakikipagbuno sa kanilang sariling mga panloob na demonyo. Bang! Isang bote ang itinapon sa lupa sa sobrang galit. Wala akong pakialam, wala akong pakialam. Gusto ko lang ng aking lisensya. Nais kong magsimulang magmaneho ngayon. Wala akong pakialam kung ano ang dapat mong gawin basta makuha ko ang aking lisensya sa pagmamaneho. Panipi, sumulyap si Gerald.
Isang batang babae na nasa edad 20s ay nagtatampo sa kanyang kasintahan, at kapwa nakaistilong bihis. Ang batang babae ay marahil ay nabigo sa kanyang pagsubok. Sa makatuwid, ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Huminahon ka, Nina. May naiisip ako. Siguro maaari kong hilahin ang ilang mga string at makuha ang lisensyang iyon na ibinigay para sa iyo kahit papaano. Panipi. Mas katulad nito hindi makatarungan na ang lahat ng ibang mga batang babae ay maaaring makakuha ng kanila ng napakadali. Kahit sino ay maaaring makita na mayroong isang bagay na mali sa aking kotse, kung hindi man, paano pa ako mag-screwed sa reverse parking? Kailangan kong mapunta sa iyong Lamborghini Gallardo sa lalong madaling panahon upang makapagpakita ako sa aking dating paaralan. Panipi. Nawawala sa isipan si Mina habang sinusubukan lang siya ng katwiran ng lalaki. Mahinang bumantong hininga si Gerald. Ang pamilyar na iyon ay tila pamilyar ngunit hindi niya mailagay ang daliri nito sa sandaling ito lamang. Sean, Mina, masiglang tawag ni Kenneth. Oh, Kenneth, kilala mo ang malaking lalaking kasama ang Lambo? Tanong ni Irene na medyo sinusuklay ang buhok. Oo, si Sean Gerard, ang aking nakatatandang bumalik sa Sunnydale University. Ang kanyang pamilya ay nasa pagawaan ng gatas, sila ay lumang pera. Nang mag-check up ako sa kanya kamakailan, bumili lamang siya ng isang Gallardo ng halos $600,000. Grabe, malinaw na nasisiyahan si Kenneth na pamilyar sa ganoong tauhan. Wow, $250,000 para sa isang sports car. Ang galing. Panipi. Nakikita ngayon ni Irene ang mga bituin. Ang Ferrari ni Kenneth ay nagkakahalaga lamang ng isang maliit na $100,000 o higit pa. Napaka-sexy ng tunog ng bagong taong ito. Tumagal sandali si Kenneth upang ayusin ang kanyang damit at saka nagmamadaling lumingon para kamusta. Kenneth, kaya ikaw ito. Habang papalapit siya, pinahinto ni Mina ang buhuing nito kaagad, at lahat ay nagsimulang makipagpalitan ng mga kasiyahan. Anong pagkakataon? Kung iisipin, maraming taon na ang nakakalipas mula ng pagtatapos. Tingnan natin, narito. Mayroon kang Ferrari. Mukhang maganda. Natawa si Sean na, Riley, ano ang kotse ko kumpara sa Lamborghini mo? Oh, tama. Nakuha mo na ba ito ngayon? Gusto kong makita ito ng malapitan. Panipi. Kumapit sa braso ni Kenneth, binigyan ni Irene si Sean ng kaunting ngiti. Nabibilang din yun bilang pagbati. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 100. Oho, dapat ikaw ang kasintahan ni Kenneth, Irene. Ang kotse ko ay nandyan mismo. Hanapin ang lahat ng gusto mo, walang espesyal, $250,000, halos wala ng halaga. Matapos mong magawa ang iyong inspection, kumuha tayo ng kagat para kainin. Panipi. Sa pagsasabi nito, pinangunahan sila ni Sean ng pabiro. Hoy, Mila, ayaw mo rin bang makita ito? Oh, tama, mas mabuti kung hindi, marahil. Kahit na nakita mo ito, hindi tulad ng kayang-kaya ng kasintahan mo ang isa para sa kanyang sarili. Hindi, tulad ni Kenneth, na mayroong isang Ferrari. Gayun din, Mila. Kailangan mo ba ng kaunting paggastos ng pera? Sana maintindihan mo. Kung hindi dahil sa pag-alay ni Sean na pakitunguhan kami sa isang pagkain, hihilingin ko kay Kenneth na bigyan kayo ng tulong. Gayunpaman, dahil aalis kami ng kaunti kay Sean, kung kailangan mo ng pera para sa isang taxi, ang kailangan mo lang gawin ay magtanong. Niyakap ni Irene ang sarili at humajijek. Siya ay ganap na kailangang gumawa ng malaki sa bawat kalamangan. Galing sa iba pa, hindi magugulo si Mila. Ngunit ang batang babae na ito, na palagi niyang binugbog sa lahat ng mga bagay sa mga nakaraang taon, na sa wakas ay nasasakop ito sa kanya tulad nito. Ito ay nanggalit sa kanya hanggang sa kanyang buto. Sino ang may pakialam? Walang nais na makita ito, gayon paman. Naglalaway ng apoy si Mila at hihilahin lang sana niya si Gerald. Kasama niya, tingnan natin, biglang iminungkahi ni Gerald na kinuskos ng ilong ang kanyang ilong. Una, naramdaman na parang nag-usisa si Mila na makita ang Lamborghini na ito mismo, at tiyak na ayaw niyang lumakad palayo. Pa rin sa ibabaw ni Irene.
Pangalawa, gusto mismo ni Gerald na makita ito. Interesado siyang gumawa ng paghahambing laban sa kanyang sariling Lambo. Higit sa lahat, may isang bagay na pamilyar sa dalawang iyon. O sige, tingnan natin ang lahat. Ngunit kaibigan lang ni Sean. Si Kenneth, huwag asahan na gagamutin din niya kayo. Ngumisi si Irene. Inakay ni Gerald si Mila patungo sa lahat. Sa sandaling ipinikit niya ang mata kay Gallardo na iyon, isang alaala. Ang bumalik sa kanya, hindi nakakagulat na naramdaman niya na parang nakita niya sila. Dati, ang dalawang ito ay kasama ng salesperson na iyon noong si Gerald ay namimili para sa kanyang kotse. Ang batang babae ay nakasuot ng mabibigat na make-up sa oras na iyon. Ngayon, kailangan niyang kumuha ng isang pagsubok, kaya't siya ay nakasuot lamang ng magaan na make-up. Iyon ang dahilan kung bakit nabigo siya kaagad na makipag-ugnay. Naalala niya ang batang babaeng ito na si Mina na nakaupo sa kotse. Tumanggi na lumabas. Haha, anong maliit na mundo. Sinasabi ko, masasabi mo talaga na ang sports car na ito ay nagkakahalaga ng higit sa kalahating milyon. Ito ay simpleng kamahalan. Iba pa, panipi. Sean, pupunta ba tayong lahat sa sasakyan mo mamaya? Naiinggit. Si Irene. Walang problema. O Kenneth, nandito ba ang mga kaibigan mo? Napalingon si Sean nang mapansin niya sina Gerald at Mila. Siyempre, ang napansin niya ay hindi si Gerald, ngunit ang nakapagpapasigla, nakakaakit, at iba pang makamundong kagandahang nagngangalang Mila. Napakaganda kahit na higit sa isang hitsura kaysa sa kasintahan ni Kenneth, si Irene. Ho ho, ito ang aking nakababatang pinsan, at ang natalo sa tabi niya ay ang kasintahan niya. Maalab na anunsyo ni Irene. Ibinigay niya ang partikular na diin sa salitang kesentahan na para bang nais niyang ang bawat isa ay magbayad ng pansin sa katotohanan iyon. Nakita ko, ngumiti ng gusto si Sean at umakbay upang makipagkamay kay Mila. Napahawak sa hindi nakatagong pagnanasa sa kanyang mga mata. Umatras siya sa kanya. Ang pagkakamay ni Sean ay naharang ni Gerald sa halip. Kamusta ka, Arg? Napakunot ang noo ni Sean, inis na nakikipagkamay sa kaunting hugis. Medyo nakakunot, sinulyapan niya si Gerald ng saglit. Paano ka, ang impyerno? Ikaw na naman. Agad niyang nakilala si Gerald at tumayo doon na natigilan. Sa katunayan, nanginginig siya sa hindi paniniwala. Hindi na si Gerald ay pangit ng anumang panukala, ngunit idikit siya sa isang karamihan at magkakasama siya, lalo na sa mga uri ng damit nakaraniwang isinusuot niya. Hindi siya ang nakakaakit-akit na uri ng tao. Sa sandaling ito lamang nakita ni Sean ang kanyang presensya dito, at naparalisa sa pagtuklas na ito. Ito ang G. Crawford na naglagay ng halos 3 milyon para sa isang kotse nang hindi napapalo ang isang pilikmata. Aba, G. Crawford, napakasarap na makita ka ulit. Masiglang, kinamayan ni Sean ang kanyang mga kamay. Ano? Tumawa si Irene. Sean, ano ang tawag mo sa kanya? Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.